Sige mga kaibigan, si Haris Sultan ito sa channel na ito. Madalas kong sabihin na parang Amerika lang ang nagpapakita ng tapang at pagtindig sa kanilang halaga at kultura. Pero hindi iyon dahilan para maging kampante. Dahil lahat ng iyan ay maaaring magbago sa loob lamang ng isang eleksyon. Kailan ang susunod na halalan ng Pangulo sa Amerika? 2028. Anong gagawin mo kung manalo ang demokratiko? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Dumarating pa rin ang Islam kahit ipinagbawal na ni Trump ang Muslim Brotherhood. At maraming Republikanong kongresista ang nagbibigay ng matitinding pahayag laban sa Islam na maganda naman, pero hindi iyon sapat. Kailangan ninyong gumawa pa ng higit pa, mga mahal kong Amerikano, dahil ang Islam, gaya ng sinabi ko, ay dumarating. Darating ito ng malakas. Hayaan ninyong ipakita ko ang tunay nilang balak. Pakinggan ninyo mismo, hayagan, at mayabang nilang sinasabi. Nagawa na nila ito sa United Kingdom kaya may karanasan na sila. Meron silang mahigit 50 Muslim na konsehal at politiko, mga halal na politiko. Sa tingin ko ay may 19 silang miyembro ng parlamento na Muslim. At mangyayari rin ito sa Amerika. Sige, kaya wag tayong maging kampante. Wag masyadong mayabang dahil magiging masamang araw iyon para sa Amerika. Pakinggan mo siya. Tingnan mo. Hindi naman siya mukhang radikal, galit, or fundamentalistang Muslim na may mahabang balbas. Tingnan mo, ang sinasabi niya na sa loob ng susunod na 6 na taon, maaari tayong magkaroon ng hanggang 50 Muslim na kongresista 50. Anong gagawin mo kapag nangyari yon, ha? Ano sa tingin mo ang mga batas na ipapasa nila? Totoo? Pakinggan mo siya. Sa United States, may 43 Muslim na delegado ng Estado ngayon. Pwede silang tumakbo sa Kongreso sa susunod na 2, 4 o 6 na taon. Kung organisado tayo, posibleng magkaroon tayo ng 50 Kongreso members sa susunod na 6 na taon. Hindi ka nila matatalo sa militar, kaya paano kung pasukin nila ang institusyon at politika mo, kunin ang ilang posisyon, at magdala ng pagbabago mula sa loob? Napakatusong galaw, duwag. Pero ulit, wala akong pakialam kahit anong paraan pa yan. Kung kaya mong talunin ang masamang kanluran, at ang Amerika ang leader nito, siya ang hari at leader ng malayang mundo. Ginawa na nila ito sa United Kingdom. Nadudurog ang puso ko. Pero optimistiko pa rin ako. Sa tingin ko, kaya pang bawiin ng mga makabayan sa Britanya ang bansa. Pero sana hindi umabot doon. Kung magpaplano lang tayo at ilalagay ang ating pera kung saan naroon ang ating salita at isipan. Kaya mga kapatid, bilang komunidad, dapat tayong lumago ng patayo, hindi lang pahalang. Ibig sabihin, hindi lang natin dapat paramihin ang ating populasyon dito sa Amerika. Kailangan nating makapasok sa mga opisina, kailangan nating makamit ang mas matataas na posisyon sa Kongreso, sa mga bilog ng politika, sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Iyan ang dapat nating gawin. Hindi lang dapat magtayo ng mas maraming moske, kundi palawakin din ang kinabukasan at impluensya natin sa politika dito sa bayan. Hindi ito ang iyong tahanan. At iyan talaga ang diwa ng pagbuwag sa sistema ng kawalang katarungan. Dito malinaw niyang tinutukoy ang pagiging laban sa Islam. Iba ang ating mga pinahahalagahan. Iba rin ang kanilang mga pinahahalagahan. Akala nila makatarungan ang pagpatay at pagpapaalis sa mga Hudyo sa sarili nilang bayan. Hindi natin iniisip na para sa kanila, ang paglalagay ng mga babae sa sako ay katarungan. Hindi rin natin iniisip na para sa kanila, ang pagpatay sa mga homosekswal ay katarungan. Hindi natin iniisip na iba ang kanilang pinapahalagahan. Para sa kanila, ang kawalang katarungan ay laban sa Sharia. Oo, tayo ay laban sa Sharia at dapat manatili tayong ganoon. Tayo ang sibilisado, samantalang kayo ay primitibo at barbariko noon pang ika-7 siglo. Hindi kami ganoon. Ito ay para mapalitan ng mga may mabuting kalooban. Mabuting kalooban. Sabi ko na sa iyo kung ano ang ibig nilang sabihin ng mabuting kalooban. Pagtatapon ng mga homosekswal mula sa bubong, pagbato hanggang mamatay ng mga nangangalunya, pagpatay sa mga tumututol, sino mang bumabatikos sa Islam, sino mang umaalis sa Islam, pagpatay sa kanila, malupit na pagpapahirap sa kanila, yan ang ibig nilang sabihin ng mabuting kalooban. Pero ang mga kinatawan ni propeta, Kailangan nating tumayo para sa halalan. Tingnan mo siya, tingnan mo siya. Itong si Yasi Kadi, isa na namang radikal na Muslim sa Amerika, siya ang gumagawa ng Sharia City sa Texas. Need to take charge of our country. If we don't Hindi ito ang bansa mo. May mangyayari. Darating ang mga secular at liberal. Nagsimula silang magpatutsada sa atin. Isa sa kanila ang nagsalita. Dati kong sinasabing haram ang demokrasya pero ngayon ang pakikilahok dito ang ating jihad.
Tingnan mo ito. Tingnan mo kung gaano sila katuso. Makilahok sa demokrasya, kunin ang kapangyarihan, at pagkatapos buwagin ang demokrasya at palitan ng Sharia dahil walang demokrasya sa Islam. Sige, Yan ang jihad natin. Lalaban tayo gamit ang balota, hindi bala. Ginamit niya ang pariralang ito sa Arabic at ito ang paraan natin pumunta sa botohan at siguraduhing manalo. timbangin natin ang jihad sa pamamagitan ng balota, hindi sa pamamagitan ng bala. Ano ang tungkulin mo bilang miyembro ng UMA ngayon na isa ka na ring Amerikano? Tungkulin nating magsagawa ng pisikal na jihad laban sa buong mundo hanggang mapasama natin ito sa UMA. Maari ba tayong bumoto sa demokratikong bansa? Ayon kay Aki, hindi Islamiko ang pagboto kaya bawal ito sa Muslim maliban kung may espesyal na sitwasyon. Kung saan ang kanilang boses, kung saan ang kanilang boto ay makakagawa ng pagkakaiba sa pagpili ng mas maliit sa dalawang kasamaan. Kaya kung may isang Muslim na sinusubukang itaguyod ang ilang bahagi ng Sharia o susuporta sa kapakanan ng mga Muslim laban sa isang taong laban sa Islam, kung sasabihin nating hindi tayo boboto, posible pang manalo ang laban sa Islam, kaya dapat tayong bumoto. Halos obligado kang bumoto kahit na ayaw mo ang pagboto at ang proseso dahil ito ay talagang Walang mga patakaran ng mga tao, walang mga prinsipyo. Alam mo, kung ano lang ang makakabuti sa'yo sa sandaling iyon, gawin mo yon. Kung ano lang ang makakabuti sa'yo sa sandaling iyon. Napakakawawa at mapanlinlang na ideolohiya laban sa Islam. pero para bang Gusto mong tumira sa bansang kinamumuhian ka. May pakikiapid, pangangalunya, homoseksualidad, at bangkong nakabase sa interes. Gusto mong tumira sa demokrasya kahit laban ito sa paniniwala mo. Parang kaawa-awa at walang silbi dahil bulok ang sarili ninyong bansa. Anong gagawin? Sige, paluwagin ang mga patakaran. Kaawa-awa, talagang kaawa-awa. parang isakripisyo ang bahagi ng katawan para mailigtas ang buo. Ito ay isang bagay na ginagawa upang mabawasan. Hindi mo ba alam ito, Allah? Hindi ba niya alam ito? Siyempre, hindi niya alam ito. Hindi niya alam ang konsepto ng multikulturalismo. Sinabi ni Muhammad na palalayasin ang lahat ng Hudyo at Kristiyano sa Arabian Peninsula at ginawa ito ng isa sa kanyang mga kalipa. Pinatay o pinilit baguhin sa Islam ang mga pagano noong buhay pa si Muhammad. Hindi niya inisip ang mundo na pwede magsama-sama ang iba't ibang kultura. Kaya wala siyang binigay na partikular na batas tungkol dito. Kaya may ilang imam na nagbibigay ng walang kwentang paghahambing gaya ng, para mailigtas ang katawan mo, putulin mo na lang ang ulo mo. Nakakaawa ang kasamaan. At piliin ang mas maliit na kasamaan at ang pagkakaroon ni Allah. Tingnan mo, may tatlong magagandang pagpipilian. Papakita ko kung gaano kaawa-awa ang imam na ito. Kapag ang mga Muslim ay pumunta at sinakop ang kalapit na bansa, Anong gagawin natin? Papatayin ba natin silang lahat? Hindi. Oh, ang bait mo. Alam mo, kung sakupin ka nila sa Amerika at kanluran gamit dahas, sila ang masisira. Dahil hindi marunong gumawa ng eroplano at rocket ang mga taong ito, at wala rin silang kapangyarihang militar. Kaya sa kanluran, isasagawa nila ang jihad sa pamamagitan ng balota, hindi sa pamamagitan ng bala. Ayon sa propeta, una silang imbitahan sa Islam. Kung tumanggi sila, sabihin mo sa kanila, inatasan kayo ni Allah na magbayad ng buwis kapalit nito. Sabi ng mga Muslim, buwis lang yan, lahat nagbabayad. Pero iba ang jizya na buwis. Kung hindi ka Muslim sa bansang Muslim, pwede ka lang maging Hudyo, Kristiyano, o Sabin na wala na ngayon. Hindi rin alam ni Muhammad na hindi magtatagal ang grupong ito. Ang mga pagano, pinapatay o pinipilit mag-Muslim, walang opsyong umalis. Ganoon kalala yun. Bibigyan ng tatlong opsyon ang mga Hudyo at Kristiyano, ipapaliwanag niya mamaya. Iba ang jizya sa ibang buwis. Si Muhammad ay naningil ng hanggang 50% na jizya na buwis sa mga Hudyo ng Khabar. 50%. Ang mga Muslim ay nagbabayad lang ng 2.5%, napakaliit para magpatakbo ng modernong bansa. Barbariko, luma, kaawa-awa, at primitibo ang ideolohiyang ito. Hindi ito gumagana o tumatakbo. Kaya sila nabigo at ang umaasenso lang na bansa ay dahil sa makabagong ekonomiya. Kapag inatake ang bansa mo, hindi ka lumalaban. Kami Muslim ang nagpoprotekta sa inyo kapalit ng maliit na halaga. Ang halagang ito ay 50% buwis. Tulad ng sabi ko, hindi ito maliit, 50% buwis. Si Muhammad ay naningil ng 50% jizya
sa mga Hudyo ng Kabar. Ang Muslim ay di lang 2.5% ang binabayaran. Nababago ito depende sa kalipa. Pwede siyang magtakda ng 50%, 40%, 30%, hindi lang 2.5%. Habang kayo ay komportableng namumuhay sa inyong mga bahay at bansa, pamumuno ay para sa Sharia kaya walang nightclub o pangangalo niya. Kung tumanggi sila, kailangan ninyong lumaban at kung lalabanan namin kayo, huhulihin namin kayo. Gagawin namin kayong alipin, kukunin ang lupa nyo at si Wairo ang kapalit ng pagtanggi nyo. Meron kayong dalawang magandang pagpipilian. Kung lalaban kayo, gagawin kayong alipin. Ibinalik na rin ng Taliban ang pagkaalipin, legal na ito ulit sa Afghanistan. Kawawa at barbarikong ideolohiya. Sabi niya, kung di magbayad ng jizya tax, lalabanan at gagawing alipin kayo. Kukunin namin ang lupa ninyo dahil tumanggi kayo sa dalawang magagandang opsyon. Sa loob ng 40-15 taon, kapag lumakas ang mga Muslim, gaya ng inaasahan, Sa susunod na 40-50 taon, lalakas daw ang mga Muslim. Ito raw ang kanilang ilusyon. Pero mga mahal kong Amerikano, huwag ninyong hayaang mawala ang inyong bansa. Pakiusap, magising kayo. Napakamarahas at barbaro ang ideolohiyang ito. Hindi ba si Ronald Reagan ang nagsabing ilang henerasyon na lang ay mawawala na ang ating kalayaan? Noong panahon ni Ronald Reagan, hindi niya naisip na Islam ang magbabantang panganib sa Europa at Amerika. Nag-aalala siya noon tungkol sa komunismo. Pero ito ang dilema ng ating panahon. Ito ang hamon ng ating panahon. Dumarating na ang ideolohiyang ito. Lalago pa ang bilang nila sa Kongreso. Ayon sa kanya, may 43 delegado tayo. Hindi ko alam paano yon. Pero sabi niya, pwede tayong magkaroon ng tig-50 kongresista at Muslim na kongresista. Ano sa tingin mo sasabihin nila? Palagay mo ipaglalaban nila ang pagpapahalagang Amerikano? Hindi mo ba nakita ginagawa nila sa United Kingdom? Sa House of Commons, puro Palestine at komunidad ng Muslim ang usapan. Hayagan at mayabang, alam kong iba ang kultura sa Amerika. Pero pakiusap, huwag kayong kampante dahil paparating na sila. Teka, papatugtugin ko pa isang video. Tingnan mo ito ang Dearborn. Okay? Nakagawa na sila ng sarili nilang mga lugar. Alam mo na kung ano ang Dearborn. Tingnan mo ito. Tingnan mo, nagdadasal sila sa Dearborn, Michigan, Estados Unidos. O ala, bigyan mo sila ng tagumpay laban sa mga kriminal. Sa totoo lang, isasalin ko lang ito habang nagpapatuloy tayo. Sige ipagkaloob mo ang tagumpay sa Islam at itaas ang katayuan ng mga Muslim at hamakin ang politeismo at ang mga politeista. O Allah, ipagkaloob mo ang tagumpay sa iyong mga alipin na naniniwala sa kaisahan ng Allah. O Allah, ipagkaloob mo sa kanila ang tagumpay laban sa mga kriminal na tao, O Allah. Bilangin mo sila, patayin mo sila isa-isa at huwag mag-iwan ni isa sa kanila. O Allah, Panginoon namin, sila ay nakikibaka para sa iyo. O Allah, sila ay lumalaban para sa iyo. O Allah, Panginoon ng sangkatauhan, ipagkaloob mo sa kanila ang tagumpay. Ibigay mo sa kanila ang tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. O Allah, lipulin mo ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Ano yon? Karamihan sa Amerika ay Kristiyano o ateista tulad ko. Pero hindi naman kami nagkakapuotan kahit magkaiba kami ng paniniwala. Oo, may mga pagkakaiba kami sa politika. Kristiyanong bansa ang Amerika. Mga dayuhan ng mga ito, nagdarasal sila sa bansa mo para sa iyong pagkawasak. O Allah, lipulin mo ang mga Hudyo at ang kanilang mga katuwang dahil wala silang laban sa iyo. O Allah, bilangin mo sila, patayin mo sila isa-isa at huwag kang magtitira kahit isa sa kanila. O Panginoon ng sangkatauhan, O Allah, lipulin mo ang mga krusada, ibig sabihin ang mga Kristiyano, dahil wala silang laban sa iyo. O Allah, tulungan mo kami laban sa mga di naniniwala ayon sa iyong pangako. Kasama dyan lahat, Hudyo, Kristiyano, ateista, Hindu. Isang komunidad. Walang hiya, wala silang hiya, matatag sa kanilang paniniwala, pero walang hiya. Ito si Muhammad, ang gorilya. Ginagawa niya yan sa Ingles dahil alam niyang protektado siya, kaya hindi siya natatakot. Walang hiya. Wasakin ang lahat ng kaaway ng Islam. Naway wasakin sila ng Allah ng lubusan at ipakita sa kanila, ipakita sa atin ang mga dakilang palatandaan ng Allah sa kanilang ganap na pagkawasak, paglipol at kahihiyan. Paulit-ulit winawasak ang mga bansa niyo.
Malupit na palatandaan, di ba? Dalawa lang. Hindi totoo si Allah o kampi siya sa kanluran. O Allah, wasakin mo ang mga Amerikano at ang kanilang mga taga-suporta. Narinig mo ba, Amerika? Ito mismo ang Amerika. Amerika ni. Ikaw pa rin, naway pagpalain ka ni Allah. O Allah, isa-isahin mo sila, patayin mo silang lahat. Walang matitira, ganyan kalaki galit nila sa'yo. Mula ito sa puso nila. Allah, patayin mo silang lahat isa-isa. Allah, bilangin mo sila at patayin mo silang isa-isa. At huwag kang mag-iwan kahit isa sa kanila. O Panginoon ng sansinukob, bakit natin hinahayaan? Seryoso, bakit? Gaya ng sabi ko, mga mahal kong Amerikano, mas maganda siguro ang lagay ninyo kaysa ibang bansa sa kanluran dahil kay Trump. Pero hindi habang buhay si Trump dyan. Kaya hindi ito ang panahon para maging kampante. Isang eleksyon na lang at mawawala na ang lahat sa atin. Sana 3 taon pa si Pangulong Trump. At umaasa ako doon. Talagang umaasa ako na gagawa siya ng matitinding hakbang. Pero hindi ko alam. Parang talo na ang laban. Dapat magkaroon ng pagbabawal sa mga Muslim.